Kabanata 656. Ang tibak na ito ay pinangalan ng Asher Scale. Ito ay isang kayamanan na ipinasa sa mga henerasyon ng aking pamilyang Duanmo. Minsan ay sinabi ng aking ama, habang ang espada ay nabubuhay, gayon din ang may dala nito. Kapag ang espada ay namatay, gayon din ang may hawak. Ito ang mga salitang babala na iniwan ng aming mga ninuno. Sabi ni Lian kay Lito. Sumimangot si Lito, ibinalik ang espada sa kanya, napakamahalagang bagay, dapat mong panatilihin itong ligtas. Gayunpaman, umiling si Lian, pag-aari mo na ito. Nang marinig ito, napatulala si Lito. Tinitigan ni Lian ang kawalan sa unahan at sinabing tahimik, sinabi din ng aking ama na maliban kung isang araw ay may lilito na makapangyarihang tao na karapat-dapat sa Asher Scale Sword, iyon ang araw na tatalikuran ng pamilya Duanmo ang pasanin nito. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin lang siya kay Lito. Pagkatapos ay nagtanong si Lito, naniniwala ka bang ako ang taong iyon? Umiling si Lian, hindi ako sigurado. Ngunit binantayan ng pamilyang Duanmo ang espadang ito sa loob ng libu-libong taon, iginuhit ang paninibugho at manipulasyon ng iba, at halos naging sanhi ng pagkalipol ng aming pamilya ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, kami na lang ni Nene ang nananatili sa pamilyang Duanmo. At ikaw ang taong makakapaghiganti sa angkan ng Duanmo. Itinaas ni Lian ang espada, tinitigan siya ng determinadong, gusto kong kunin mo itong Asher Scale Sword, at lipulin ang pamilya Kilas. Tiningnan siya ni Lito ng ilang segundo, pagkatapos ay tumango, sige. Tumayo si Lian at nagsimulang maglakad patungo sa pasukan ng kuweba, mahinahong sinabi, kailangan mong patunayan sa iyong lakas na karapat-dapat ka sa espadang ito. Sa sandaling ito, nagkakagulo na ang pamilya Kilas. Habang tinitingnan nila si Belle na halos lumpo na, ang mga mata ni Howard Kilas ay napuno ng galit, at sa isang mabangis na paghampas ng kanyang kamay, binasag niya ang mesa. Lito, sinira mo ang kinabukasan ng aking anak, ako, si Howard Kilas, ay sumusumpa na maging sinumpaang kaaway mo. Kaagad, sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan, magpadala ng abiso sa bawat kapangyarihan at pamilya sa county, mag-alok ng bounty para sa lalaking ito. Alinmang sambahayan ang magdala sa akin ng ulo ni Lito, ireregalo ko sa kanila ang kalahati ng yaman ng pamilya Kilas. Nang marinig ito, natigilan ang nasasakupan, Master, sigurado ka ba? Kalahati ng iyong kayamanan. Malamig na utos ni Howard, gawin mo ang sinasabi ko. Dapat mamatay ang brat na iyon. Tumango ang subordinate at agad na umalis. Tatay. Ang mukha ni Belle ay mapatla, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot, ang lakas ni Lito ay higit na nahihigit sa akin, natatakot akong hindi siya mahawakan ng mga basahan ng county. Hinawakan ni Howard ang kamay na isa ni Belle, huwag kang mag-alala, kahit na mab-aigo sila, nasa atin pa rin ang martial arts prodigy na iyon mula sa South. Dapat ay darating na siya sa lalong madaling panahon, at kapag dumating na siya, tiyak na mamarkahan nito ang katapusan ni Lito. Hindi lang siya kundi lahat ng nakapaligid sa kanya ay magbabayad din ng kanilang buhay. Tumango si Belle, ang pag-iisip na maabot ni Lito ang kanyang wakas sa mga kamay ni Arnel Han ay nagdulot ng nasisiyahan, malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 2 araw, nang gumaling ng husto ang mga sugat ni Lian, dinala sila ni Lito pabalik sa ibang lugar ng county. Wow! Ang tagal na pala nung huli akong nandito. Tuwang-tuwa na tumingin si Nene sa paligid. Isang nag-aalalang tingin ang bumalot sa mukha ni Lian, si Howard Kilas ay isang walang awa na tao. Pagkatapos mong masaktan ng husto si Belle, malamang na nagbigay siya ng bounty para sa iyo sa buong county. Huminto, binigyan niya ng matalim na tingin si Lito, sabi mo sisirain mo ang pamilya Kilas sa loob ng 3 araw. 2 araw na. Tumugon si Lito na may bahagyang ngiti, huwag kang mag-alala, talagang tutuperin ko ang aking pangako. Umiling si Lian, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit natatakot ako na minamaliit mo ang lakas ng pamilya Kilas. Ang kanilang impluensya ay hindi lamang limitado sa county. Kung kumuha sila ng mga eksperto mula sa ibang mga lugar, maaari kang nasa malubhang panganib. Lito scoffed, hindi mahalaga kung sino ang dadalhin nila. Ang Kilas family ay tiyak na mapapahamak. Hindi na nagsalita pa si Lian kundi bumantong hininga, pakiramdam na si Lito ay sobrang kumpiyansa. Kuya Lito, saan mo kami dadalhin? Hinawakan ni Nene ang kamay ni Lito, kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, ang Bamboo Cottage ay hindi masyadong ligtas. Paano kung dadalhin ka ni Kuya sa isang grand mansion? Talaga. Nang marinig ito, napasigaw si Nene sa gulat. Marahan na tinapik ni Lito ang kanyang ulo at tumango, oo, alis na tayo. Maya-maya lang, may kasamang binata at babae na dumaan ng masama.
The woman, decked out in glow makeup and oversized sunglasses, sneered, "Isang mansyon. Stop showing off. He doesn't look like he could not afford to live in one." Kumunat ang noo ni Nene, nagtatanggol na sinabi, hinding-hindi magsisinungaling si Kuya. Isang malamig na sulyap sa kanila ni Lito ngunit hindi ito nagsalita. Tanong ni Nene, "Kuya, maglalakad ba tayo hanggang doon?" Umiling si Lito, "May sasakyan si Kuya." Pumalakpak si Nene sa tuwa, "Wow, ang galing." Muling nguya ang babae sa tabi nila, "Malamang 100 ang halaga ng 10,000, ha?" Hindi napigilan ni Chenner ang galit na sumagot, "Hinihusgahan mo ang isang libro sa pabalat nito." Nanlilisik ang mga mata ng babaeng iyon sa galit. Sasampalin na sana niya si Chenner, nagmumura sa kanya, "Ikaw na munting kawawa, sino ang sinasabihan mo?" Biglang may humawak sa kamay niya. Malamig na tinitigan siya ni Lito, humingi ng paumanhin. "Bakit ako hihingi ng tawad? Ang bastos na girl na ito ay nang-ahas na." Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula kay Lito. Nakasuot pa rin ng sunglasses ang babae. Sa sampal na iyon, lumipad ang kanyang salaming pang-araw, na naging sanhi ng kakilakilabot na alanganin at kahihiyan. Mukhang nabigla ang lalaking sumusunod sa kanya. Tinuro niya si Lito at napabulalas, "Sino ka para saktan ang babae ko?" Ngumisi si Lito, "Oo, sinaktan ko siya." "So ano?" The man grinned cruelly, "Do you have any idea who I am?" "Narinig mo na ba ang pangalan, Master Dragon? I work under him. Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa akin, tapos hayaan mong sampelan ka ng girlfriend ko ng ilang beses, at baka ilibre kita." Bago pa man matapos magsalita ang lalaki, gumanti na si Lito ng isang malakas na sampal, "Sino ka sa tingin mo para pakawalan ako?" Napatulala ang lalaki, hindi niya akalain na may isang tao sa county na hindi matatakot sa pangalan ng Master Dragon. "Ikaw, nanay." Ang lalaki ay nag-aapoy sa galit at lalaban na sana nang biglang itinaas ni Lito ang kanyang paa at mabilis na sinipa siya palayo. Ang lalaki ay nagmamadaling lumapit sa isang kahabag-habag na kalagayan, ng ahas na hindi na muling lumapit. Frustrated at nahihiya, sumigaw siya, "Bata, don't you dare leave. I'm calling in my people." Nilabas niya ang phone niya, at agad na tumawag. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Lito, kinuha din ang kanyang telepono, tahimik na nagpadala ng text message. "Lito, may problema ba?" Si Lian ay bahagyang nag-alala, hinayla ang kanyang manggas at bamulong, si Shanlong ang nangungunang kapangyarihan sa county, na ang impluensya ay kapantay ng pamilya Kilas. Subukang huwag silang pukawin. Bahagyang ngumiti si Lito, "Huwag kang mag-alala." Itinikom ni Lian ang kanyang mga labi, gustong hikayatin pa siya, ngunit pagkatapos mag-isip, nagpasya siyang magtiwala na lang kay Lito. Mga 10 minuto matapos ang tawag ng lalaki, may biglang pumasok na SUV. Huminto ang sasakyan, at bumaba ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pinutol na mga tripulante, na may bahagyang kabangisan na nakatago sa kanyang mga mata. Nakasunod sa kanya ang ilang kampa na may parehong malupit na ekspresyon. Nang masaksihan ang tagpong ito, ang lahat ng mga nanunood ay bumuantong hininga dahil sa pagkadismaya, ang binatang ito ay may problema. Alam ng mga tao sa malapit na ang crew cutman na ito ay isang may kakayahang underling ni Master Long, na tinawag na Crew Cut Baldog. Siya ay mabagsik at malupit, bali-balitang pumatay ng tao. "Kuya Baldog." Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang lalaki ay agad na lumiwanag at kumari pa ng takbo habang nakangiti. Ang binanggit habang tumango si Brother Baldog, sumulyap kay Lito, "Siya ba?" Tumango ang lalaki, "Oo, itong lalaking ito." Tuluyan niyang binaliwala ang reputasyon ni Master Long. Lumingon si Brother Baldog kay Lito, ang kanyang kamay ay dahan-daang gumagalaw patungo sa kanyang baywang, malamig na tumawa, "Kaya binabaliwala mo si Master Long, eh." Sa ilalim ng pampublikong tingin, mahinahong tumango si Lito. Kinunot ni Baldog ang gilid ng kanyang bibig, malamig na nagsalita, "Ang dahilan." Tumawa si Lito, "Hindi siya karapat-dapat sa aking atensyon." Sa mga salitang ito, buntong hininga ang napuno ng pagtataka, at isang kaisipan ang nanag sa isipan ng lahat, ang binatang ito ay may hiling na kamatayan. Gaya ng inaasahan, nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nagbago ang mukha ni Baldog. "Sige, oras na para sa iyong aralin." Malamig na ngumiti si Baldog, "Mga lalaki, kunin mo siya para sa akin." Ang ilang mga nasasakupan ay sumugod kay Lito at sa kanyang mga kasama, naghahanda na sakupin sila. Sa sumunod na segundo, kumikislap ang figure ni Lito, na sinundan ng sunod-sunod na hiyawan. Ang mga umaatake ay itinapon sa lahat sa isang direksyon.
Nagbago ang ekspresyon ni Baldog, ang kanyang kamay ay agad na gumalaw patungo sa kanyang baywang. Kumunat ang noo ni Lito, kitang-kita sa kanyang matalim na tingin, ang isang baril sa baywang ni Baldog. Napapaligiran ng mga nanonood, kung bubunot siya ng kanyang baril, hindi matiyak ni Lito ang kaligtasan ng lahat. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang galit na galit, ano ang nangyayari? Dumating ang isang lalaki na nasa edad 40, isang commanding aura sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Shanlong mismo. Ang mga mukha ng karamihan ay nagbago ng husto. Hindi nila inaasahan na personal na lilito si Master Dragon. Ang lalaki at babae, bagamat parehong nasaktan ang mukha, ay nagpakita ng mapang-asar ng ngiti sa kanilang mga mukha, naghihintay na makitang turuan ng leksyon si Lito. Agad na lumapit si Baldog at magalang na sinabi, "Boss Long, hindi ito seryoso. Magulo lang ito. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon." Nang matapos siyang magsalita ay isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang mukha. Sampal. Agad na tumahimik ang silid, at natulala ang mga nakabantay sa biglaang pangyayaring ito. Si Baldog, nakahawak sa kanyang mukha, tinitigan si Boss Long nang may pagtataka, nagtatanong, "Boss Long, bakit mo ako sinaktan? Ikaw bulag, pipi at walang alam." Galit na nagmura si Shan, sobrang inis na nagsalita, at muling sinipa siya. Si Baldog ay hindi nang ahas na iwasan ang sipa, at ang kanyang pagkalito ay lumalim, ganap na nalilito kung ano ang kanyang nagawang mali. Sa sandaling iyon, si Shan ay sumugod kay Lito at bahagyang yumuko, "Guro, humihingi ako ng paumanhin. Kasalanan ko ang lahat kung hindi ko pinamamahalaan ang mga bagay ng maayos at nagdudulot sa iyo ng problema." Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagyelo ang kapaligiran. Nagsimulang manginig ang mga paa ni Baldog, at halos mapaluhod siya, "Master." Pinandilatan siya ni Boss Long, "Bastos. Halika dito at humingi ng tawad kay Master. Kung hindi dahil kay Master Argel, patay na ang anak ko." Nang marinig ito, halos mapaluha si Baldog. Narinig niya ang tungkol sa young master na nasangkot sa gulo ilang araw na ang nakakaraan at iniligtas ng isang may kakayahang tao. Sinong mag-aakala na ang binatang ito ang nasabing may kaya? Nang walang pag-aalinlangan, lumuhad siya sa lupa, at agad na sinampal ang sarili sa mukha, "Guro, pasensya na, bulag ako." Pagkasabi nito, patuloy niyang sinampal ang sarili ng 12-dosenang beses. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang kamay, pinilipit ito ng malakas, at sa isang snap nabali ang kanyang kamay. Namutla ang mukha ni Strong Brother Baldog, nagtitiis ng matinding sakit, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Natural, hindi maaaring baliwalain ni Lito ang mukha ni Shan at walang pakialam na sinabi, "Binali ko ang isang kamay niya, isasaalang-alang natin na maayos na ang usapin." Nang marinig ito, parehong si Shan at Strong Brother Baldog ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ibinaling ni Lito ang kanyang tingin sa batang magkasama, nanlamig ang kanyang mga mata, "Sa inyong dalawa, hindi pa tapos ang usapin." At ang lalaki at babae na iyon, ganap na nawala ang kanilang dating kay-abangan, ang kanilang mga mukha ay puno ng panghihinayang at takot. Direkta silang lumuhod, walang tigil na katok ang kanilang mga ulo, "Guro, iligtas mo ang aming buhay." Sa sandaling ito, tumayo si Strong Brother Baldog, natamaan sila ng isang paa, "Kayong dalawang walang isip. Panoorin mo akong binugbog kayo hanggang mamatay. Halika, bugbugin sila ng malakas." Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, agad na sumugod ang isang pulutong, nagsimulang manuntok at sumipa. Sa di nagtagal, ang buong kalye ay napuno ng hiyawan, ang magkasintahan ay napuno ng dugo, na mukhang labis na namimagati. Tumingin si Shan kay Lito, "Guro, makatitiyak ka, dahan-dahan kung tuturuan itong dalawang walang pakialam, at hindi ka pababayaan." "Very good." Tumango si Lito, tumalikod, at naglakad palayo. Nagmamadaling nagtanong si Shan, "Master Argel, saan mo gustong pumunta? Sasakay ba tayo sa sasakyan ko?" Hindi tumanggi si Lito at tumango, mukhang maganda. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang nakaupo sa marangyang sasakyan ni Shan, patungo sa isang villa complex. Matapos maging magalang si Shan, sa wakas ay umalis na siya. Si Lian ay curious na nanunood kay Lito, na medyo napahiya kay Lito. Hinawakan niya ang ilong niya at nagtanong, "Ano na? May nakasulat ba sa mukha ko?" Umiling si Lian at ngumiti, "Lito, paulit-ulit mo akong ginugulat." Kabanata 657. Si Lito, kasama sina Chenner, Lian at iba pa, ay dumating sa villa na ibinigay ni Shan. Sa pagbukas ng pintuan sa harapan, parehong sina Chenner at Nene ay sabay-sabay na bumulalas ng pagkagulat. "Ang ganda ng bahay." Hindi napigilan ni Chenner na sabihin. Si Nene,
tuwang-tuwa, ay tumakbo sa loob, mas maganda ito kaysa sa kastilyo ng isang prinsesa. Nagkatinginan sina Lito at Lian, pareho silang natatawa sa nakita. Kuya, gusto ni Nene na maglaro sa amusement park. Tumatakbo papunta kay Lito, tinitigan siya ni Nene, nagsusumamo ang mukha nito. Kumunat ang noo ni Lian, Nene, bawal kang mang-istorbo kay kuya. Pero matagal na akong hindi nakapunta roon, gusto ko pa ring pumunta. Sa pagtingin kay Lito, lumuluha ang mga mata ni Nene, hinahanap ang buong mundo na parang isang maliit na tuta. Paano kayang panindigan ni Lito ang kanyang cute na pagkilos? Sa kabila ng hindi pagsang-ayon na tingin ni Lian, yumuko siya at tumango, sige, dadalhin ka ni kuya sa amusement park. Ay! Masayang niyakap ni Nene ang kanyang leeg at hinalikan siya. Dahil nasugatan si Lian at hindi makalabas, pumunta si Lito sa amusement park kasama sina Chenner at Nene. Nasa garahe ang sasakyan na niregalo ni Shan, nagpumigla si Little Nene na umakyat sa likurang upuan, na naging sanhi ng hindi mapigil ang pagtawa ni Lito. Hindi nagtagal, nakarating ang tatlo sa isang amusement park, lubusan silang nag-e-enjoy. Pagod sa paglalaro, pumunta sila sa malapit na parke kung saan humingi ng ice cream ang Little Nene. Hiniling ni Lito kay Chenner na bantayan siya habang bumibili siya ng ice cream. Pagkalipas ng 5 minuto, nang bumalik siya na may dalang ice cream, napansin niya ang Little Nene na nakaupo sa lupa na umiiyak, habang si Chenner ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng pula na para bang siya ay natakot. Sa tabi nila ay nakatayo ang isang binata, ang kanyang braso ay nakapalibot sa balikat ni Chenner, may sinasabi. Ano, bastos? Agad na nagumbok ang mga ugat sa noo ni Lito. Hinagis niya ang ice cream na hawak niya at sumugod. Walang sabi-sabing sinuntok niya ang binata. Nag-iba ang ekspresyon ng lalaki, mabilis niyang hinayla si Chenner pabalik ng ilang hakbang at sumimangot, who are you? Medyo nahirapan si Chenner ngunit nabigong makawala. Namumula ang mga mata ni Lito habang galit na umungol, kapatid niya ako. Maglakas loob na samantalahin ang kapatid ko, bastos ka, lalabanan kita. Sa kanyang mga salita, sumulyap ang binata kay Chenner, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, siya ba talaga ang kapatid mo? Bago pa maibigay ang sagot, umaaray na ang suntok ni Lito sa kanya. Nang hindi nag-iisip, sinalungat ng lalaki ang pag-atake gamit ang sarili niyang kamao. Boom! Sa mahinang tunog, ang binata ay napaatras ng 3 hakbang, nakatingin kay Lito ng may pagtataka. Si Lito ay parehong nabigla. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabigat ang kalaban. Kung ang isang ordinaryong tao ay makakatanggap ng kanyang suntok, sila ay itinapon sa layo na 10 metro, paralisado. Gayunpaman, ang kalaban ay umatras lamang ng 3 hakbang. Ang kanyang lakas ay malamang na nakahihigit sa isang mas mababang Grandmaster. Madalas na sinasabi na ang mga tao sa county ay likas na matalino, sa medisina man o martial arts, ang mga talento ay sagana. Sa pagkikita natin ngayon, napagtanto ko na ang mga salitang ito ay hindi pagmamalabas. Kinausap ng binata si Lito sa isang kultural na paraan. Itigil ang pagkukunwari. Kahit gaano katamas ang mga salita mo, hindi ka makakatakas ngayon. Nagbabala si Lito, naghagis ng isa pang suntok. Hold on? Misunderstanding. Huwag kang padalos-dalos. Nang makitang seryoso si Lito, nagbago ang mukha ng binata, mabilis na umiwas sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang katawan. Boom! Dama po ang suntok sa isang bato na 2 tao ang taas. Sumabog agad ang buong bato. Mapahamak. Nanigas ang binata, lumingon kay Lito, talaga bang papatay ka ng tao sa sikat ng araw? Oo. Kinumpirma ni Lito. Kasabay niyo na'y nagpakawala siya ng hampas ng palad. Sumikip ang mukha ng binata, hindi na umiiwas sa suntok bagkus ay nagpakita ng isang uri ng pananibik, then, I shall accompany you. Pagkasabi nito, ibinuka niya ang kanyang palad, isang umiikot na violet na enerhiya ang mabilis na nabuo sa gitna. Violet Cloud Cyclone. Siya ay sumigaw, inilunsad ang Violet Wind Cyclone patungo kay Lito. Boom! Binangga ng palm wind ang wind cyclone, na nagresulta sa isang pagsabog na naging sanhi ng kaluskos ng mga puno. Mabuti na lang at tanghali na at kaunti ang tao sa parke, kung hindi, magdulot ito ng kaguluhan sa publiko. Tila wala sa kanila ang nangunguna pagkatapos ng round na iyon. Aaksyon na sana ulit si Lito nang biglang humakbang si Chenner sa harapan niya, kuya, mali ang pagkakaintindi mo. Nagulat si Lito, ano ang ibig mong sabihin? Napasulyap siya sa binata, hindi niya ako binubuli. Kumunat ang noo ni Lito, hinawakan ang mga balikat ni Chenner, huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi kanya binubuli, bakit ka iiyak, at paano naman si Nene, humihikbi siya.
Umiling si Chenner, hindi, may kakaibang matandang lalaki kanina. Pinilit niyang kunin kami ni Nene para kumain, pero tumanggi ako. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay niya para hawakan kami, pinaiyak si Nene. Noon dumating ang ginoong ito at pinalo ng malakas ang kakaibang lalaking iyon. Talaga. Sinuri ni Lito ang binata ng may pag-aalinlangan ang mga mata. Tumango si Chenner, same time na sinabi, totoo. Ang kapatid na ito ay talagang makapangyarihan. Pinalipad niya ang kakaibang lalaki sa isang suntok at pagkatapos ay inaliw ako. The young man crossed his arms and spoke up, hear that. May mga tao talaga na walang utang na loob. I'm deeply disappointed. Tumingin sa kanya si Lito at sinabing, I'm sorry, hindi kita naintindihan. Napangiti ang lalaki, humingi ng tawad kaagad sa pamamagitan ng pagyuko sa akin bilang pasasalamat. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumulpot si Lito sa kanyang harapan, ang kanyang palad ay nasa lalamunan ng binata. Pero hinawakan mo pa rin ang kapatid ko. Kung may susunod pa, hindi na ako papayag sa iyo. Sabi ni Lito, ang lamig ng mukha niya. Agad na pinagpawisan ang binata at itinaas ang kanyang mga kamay, pabirong sinabi, wala na talagang susunod. Noon lamang binawi ni Lito ang kanyang kamay, lumapit upang kunin si Nene. Nakahinga ng maluwag ang binata, bumulong-bulong, what a overprotective brother. Inalo ni Lito si Nene, huwag ka nang umiyak, kukunin ka ni Kuya para kumain ng ice cream, okay. Gusto ko ng malaking serving. Nagsalita si Nene sa gitna ng kanyang mga hikbi. Marahan na hinaplos ni Lito ang kanyang ulo, hindi, masyado ka pang bata para sa isang malaking serving. Makukuha mo ito paglaki mo. Nag-aatubiling nag-isip si Nene bago nag-aatubili na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Lito si Nene, naghahanda na umalis. Hoy! Sa likuran nila ay bigla siyang tinawag ng binata. Ang apelyido ko ay Han, ano ang sa iyo? Binigyan siya ni Lito ng malamig na tingin, hindi niya ito pinansin at tumalikod para umalis. He is so aloof. Interesting, I like it. Kumaibot si Arnel Han sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, tumalikod si Nene at malakas na sinabi, Argel ang apelyido ni Kuya. Oh! Kumaway si Arnel sa kanila, Brother Argel, sa susunod na magkita tayo, dapat tayong magpalitan ng kasiyahan. Natural na hindi siya pinansin ni Lito at mabilis na umalis. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, isang matandang lalaki ang nagpakita at sinabi kay Arnel, Young Master, ang handaan ng pamilya Kilas ay inihanda ang handaan, inaasahan ang iyong pagdating. Nang marinig ito, tumango si Arnel. Tila may naalala, tinanong niya, tinanggap ba ng batang Grandmaster ang hamon? Umiling ang matanda, hindi. Kumunot ang noo ni Arnel, pambihira, logically speaking, matagal na siyang hindi sikat at kailangan niyang patuloy na lumaban para lumaki ang kanyang katanyagan, bakit siya tatanggi? The old man disdainfully said, marahil tulad ng sinasabi ng mga tao sa online, isa lang siyang scammer, natatakot sa iyong makapangyarihang reputasyon, young master, at pinilit na pagong. Hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon si Arnel, tumingin siya sa direksyon ng pag-alis ni Lito, ngunit, ang paglalakbay ko sa Hilaga ay hindi ganap na walang kabuluhan, nakatagpo lang ako ng isang mahusay na master. Hehe, ikaw ang martial arts prodigy ng South, ang pride ng Han family, hindi lang kahit sino ang may kukumpara sa iyo. Ang matanda remarked dismissively. Nang marinig iyon, tumawa si Arnel ngunit walang sinabi, muling tumingin sa direksyon kung saan umalis si Lito, sa kabutihang palad, ang taong iyon ay hindi ko kaaway. Kinabukasan ay ang nakatakdang oras para lipulin ang pamilya Kilas. Nanatili sina Chenner at Nene sa bahay, habang sabay na umalis sina Lito at Lian. Sa sandaling ito, handa na ang pamilya Kilas para sa isang mahirap na labanan. Mahigit sa 100 malalaking pamilya sa county ang lahat ay naruroon upang suportahan ang pamilyang Kilas. Sa malawak na patio ng pamilya Kilas, hindi bababa sa 100 tao ang nakatayo, at mahigit 10 ulo ng pamilya ang nakaupo sa plataporma. Sa gitna nila ay ang patriarch ng pamilya Kilas, si Howard Kilas. Tumayo si Howard at sumigaw, lahat, ang masamang Lito na iyon ay patuloy na nagdudulot ng gulo, kahit na sinasaktan ang aking anak na babae. Ngayon, ako, si Howard, ay sisiguraduhin na magbabayad siya ng dugo. Sa oras na ito, tumayo sina Wilfredo Ding at Mara Ding, ang taong iyon ay talagang walang respeto sa sinuman at gumagawa ng kalokohan. Ilang beses niyang pinahiya ang anak ko, sa pagkakataong ito ay tiyak na tutulungan siya ng pamilya Ding natin na pigilan siya at patayin si Lito. Salamat Kuya Ding.
Nag-fist salute si Howard sa lahat, mga kaibigan ko, kung sino man sa inyo ang makakapatay kay Lito, agad na tutuparin ng aking pamilyang Kilas ang pangakong iregalo ang kalahati ng yaman ng aming pamilya. Nang marinig ito, agad na ipinakita ng mga pinuno ng mga angkan ang kanilang kasakiman. Ang pamilyang Kiles ay napakayaman, na nagmamay-ari ng mga astronomical na asset na nakamamatay na kaakit-akit sa sinuman at lahat. Lahat sila ay tumayo sa koro, sabay-sabay na nagsabi, huwag kang mag-alala, kapatid na Kilas, tiyak na tutulungan ka namin sa pagtatapon ng basurang iyon. Sa gilid, ang mga labi ni Mara ay pumulupot sa malamig na ngiti, Lito, Lito, kaya nakilala mo ang iyong kapareha ngayon. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang malamig na boses. Kung si Lito ay basura, kung gayon ang lahat ng naririto dito ay malamang na hindi katumbas ng mga langgam. Sinabayan ng nakakaakit na boses, nagkalat ang ilang pulang talulot, at isang pulang silhweta ang dahan-daang pumasok sa looban. Ang taong ito ay walang iba kundi si Fe, ang master ng Danhi Tower. Inilibot ni Fe ang kanyang tingin sa grupo, isang mapang-uyam na ekspresyon ang naglalaro sa kanyang kapansin-pansing mukha. Malamig na ngumuso si Howard, Master Fe, ang aking pamilya, Kiles ay palaging pinapanatili ang mapayapang pakikipamuhay sa Danhi Tower. Mas mabuting huwag kang makialam sa mga bagay na ito. Isang malayong ngiti ang ibinigay ni Fe, paano kung ipilit kong isali ang sarili ko? Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Howard sa galit, na may malamig na tawa, tulad ng nakikita mo, lahat ng pamilya sa county ay nakatayo sa tabi ko. Higit pa rito, inimbitahan ko ang martial arts henyo ng South, ang kilalang Han Clan's Young Master. Kahit kasama ka, walang pagkakataon na manalo si Lito. Paano kung i-add mo rin ako? Biglang, isang malakas na boses ang nagmula sa kung saan, at isang matipunong lalaki ang pumasok sa looban. Nang makita ang bagong dating, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Si Sean iyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Howard, ano? Balak ba ni Lord Long na kalabanan ang aking pamilyang Kiles? Umiling si Sean, wala akong balak na kalabanan ang pamilya Kiles. Gayunpaman, ang sinumang gumawa ng kaaway ni Master Argel ay kalaban ko, Sean Long. Pagkatapos magsalita, ang kanyang matalim na tingin ay tumama sa mga tao, gusto ba ninyong lahat na maging kaaway ko, Sean Long? Ang grupo ng mga tao ay agad na natakot sa takot, hindi naglakas loob na salubungin ang kanyang mga tingin. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Sean sa county ay maihahambing kay Howard. Pareho silang pinakamakapangyarihang buhay sa county at walang gustong masaktan sila. Nang makita ito, malakas na sinabi ni Howard, lahat. Ang young master ng pamilyang Han na inimbitahan ko ay ang numero 1 tao sa South, bukod sa 4 na Grandmaster, siya ang pinakadakila. Ang aking pamilya Kiles ay walang pagkakataong matalo ngayon, pag-isipan ninyong lahat. Nang marinig ito, paulit-ulit na tumango ang mga tao. Sa sandaling ito, nanunuya si Fe, wala bang isa pang tao, ang batang Grandmaster na lubos na natalo ang dalawa pang Grandmaster. Nakalimutan mo na ba siya? Humagalpak ng tawa si Howard, hahaha, scammer lang ang batang Grandmaster na iyon. Nang hamanin siya ni Arnel, hindi man lang siya ng ahas na nagsalita, nakakatuwa lang. Maya-maya lang, may mahinang boses na dumating, nakakatuwa ba? Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang figure ni Lito sa harap ni Howard. Sampal. Isang sampal ang dumiretso. Direktang pinalipad si Howard. Kabanata 658. Ang biglaang pagdating ni Lito ay nagulat sa lahat. Si Howard ay tinulungang makatayo, na ang karamihan sa kanyang mga ngipin ay nalaglag na, siya ay nagsalita, ang kanyang pananalita ay lumabo, mga tao, patayin siya. Sa kanyang utos, 12 ng mga upahang kamay, na itinaguyod ng pamilya Kilas, agad na pinalibutan si Lito. Napangisi si Lito, halika, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pagkatapos magpalitan ng tingin, sinugod nila si Lito at, sa isang iglap, nilamon siya ng karamihan. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, sa pag-aakalang si Lito ay walang alinlangan na mapapahamak, nagsimulang lumipad ang mga tao sa mga parabola na sinabayan ng mga hiyawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng 12 ng mga lalaki ay nakakalat at nakahandusay sa lupa. Nang makita ito, ang mga mukha ng lahat ay bahagyang nagbago, tumingin kay Lito, may kaunting kaba. Sa puntong ito, biglang humakbang si Mara, nanunuya at sinabing, ngayon, ang kailangan mong harapin ay hindi lang ang mga individual na ito, kundi ang buong county. Malamig na sumulyap sa kanya si Lito, sinabi ko sa iyo noong nakaraan, binigyan kita ng pagkakataon, dahil hindi mo ito pinahalagahan, wala akong masasabi. So, maglalakas loob kang saktan ako sa harap ng lahat ng pamilyang ito. Sarcastic na sagot ni Mara na may kasamang smirk, so what if you can fight?
Loser ka pa rin naman, hindi man lang ako sumulyap sa'yo ng 2 beses. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang pulang figure ang dumaan, at direktang sinampal siya. Tinakpan ni Mara ang kanyang mukha, galit at gulat, sinaktan mo ako. Walang pakialam na tumugon si Fe, isang pangalawang rate na pamilya, na nangangahas na magyabang dito, hindi ba sila karapat-dapat sa isang sampal? Pagkasabi nito, nagpatuloy siya sa paghampas, sinampal si Mara ng 12-dosenang beses. Binawi ni Fe ang kanyang kamay, walang pakialam na sinabi, hindi ka karapat-dapat sa pananangin ang sapatos ni Lito, na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bigkasan ang mga salitang iyon. Nang makita ito, humakbang pasulong si Wilfredo at sinabing, Fe, hindi ka ba masyado ng sobra-sobra? Karapat-dapat bang labanan ang buong county para sa isang lalaking lumabas ng wala sa oras? Ngumisi si Fe, umiling-iling, ano ang buong county? Talagang grupo kayo ng mga bulag. Sinulyapan niya si Lito at naisip sa sarili, ang nakatayo sa harap mo ay isang tunay na batang grandmaster. Siyempre, hindi niya sinabi ng malakas ang mga salitang ito. Malamig na ngumuso si Wilfredo, dapat nating patayin si Lito ngayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Nang marinig ito, umalangaw-ngaw ang ibang mga pamilya bilang pagsang-ayon. Sa isang iglap, sina Lito at Fe ay napalibutan ng mga makapangyarihang tao ng lahat ng pamilya. Tumingin si Lito kay Fe, tatandaan ni Lito ang mga kaganapan ngayon. Inikat ni Fe ang kanyang mapupulang labi pataas, mabuti kung naaalala mo. Bago pa tuluyang mabigkas ang mga salita, pareho silang kumilos ng sabay-sabay, na nasangkot sa pakikipaglaban sa iba. Sa kakilakilabot ng lahat, sina Li Xiao at Fe ay parang nasa isang lupain kung saan walang sinuman. Simuntok si Lito, pinalipad ang ilang tao, hinugot ni Fe ang kanyang mahabang espada, at nagsimulang dumaloy ang dugo na parang ilog. Ang matinding labanan na ito ay tumagal ng halos kalahating oras, na may matinding pagkatalo sa mga pangunahing pamilya. Paulit-ulit na nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Howard, dahil napagtanto niyang minamaliit niya ang lakas ni Lito. Sumulyap si Lito sa kanila nang walang pakialam, huwag basta magpadala ng ilang random na isda at alimango. Kung mayroon kang anumang trump card, ipakita ang lahat. Sa sandaling iyon, isang malayong boses ang umalangaw-ngaw, binata, maaari mo bang bigyan ng pabor ang matandang ito at hayaang matapos ang mga bagay ngayon? Nang makita ang matanda, ang karamihan ng tao mula sa iba't ibang pamilya ay nakahinga ng maluwag. Sino ka? Malamig na tanong ni Lito. May bakas ng pagmamalaki sa mukha ng matandang nakaasul na roba, ang apelyido ko ay Wu, at ako ang master ng Flying Dragon Martial Arts Hall, ang pinakamalaking martial arts hall sa county. Itinuro ng mga tao ang kanilang nagpapasalamat na tingin kay Master Wu. Gayunpaman, malamig na tumawa si Lito, ano ang halaga ng iyong mukha? Ngayon, ako, si Lito, ay lilipulin ang pamilya Kilas, at walang makakapidyaw sa akin. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng karamihan. Ang Master Wu na ito ang numero 1 master sa county, ngunit umatras mula sa martial world nitong mga nakaraang taon, walang malasakit sa mga makamundong gawain. Kung hindi, isa rin siya sa mga overlord sa county. Maging sina Howard at Shan ay kailangang iyuko ang kanilang mga ulo at tawagin siyang Master Wu kapag nakita nila siya. Ang hindi kilalang batang ito ay nang-ahas na hamanin siya ng direkta. Si Howard ay nagsimula ng tumawa ng palihim, bumubulong, napakawalang isip, nangangahas na saktan si Master Wu. Hindi ko na kailangang itaas ang isang daliri ngayon, si Master Wu na ang bahala sa iyo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Lito, ang mukha ni Master Wu ay nagdilim, at isang layer ng hamog na nagyelo ang lumitaw sa kanyang malabrons na mukha. Bata, humihingi ka ng kamatayan. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung isa sa alang-alang ang iyong murang edad at magandang potensyal, baka iligtas ko ang iyong buhay. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, sumabog si Direk Wu na may aura sa kanyang katawan, pinalaki ang kanyang damit na parang isang bulk zone ng hangin ang tumama sa kanya. Napakalakas. Iyon ang unang impresyon ni Lito. Itinuro niya ang kanyang mga salita sa malapit kay Fe, umurong. Tumango si Fe at mahinang nagsalita, mag-ingat. With that, tumabi siya. Sa sandaling ito, isang matinding puyo ng hangin ang nabuo sa paligid ni Director Wu. Lumuhod ka, at ililibre kita. Sigaw niya. Bahagyang tumawa si Lito, ang mga salitang iyon ang dapat kong regalo sa iyo. Hindi mo alam kung kailan ka hihinto. Oras na para mamatay, kung gayon. Biglang sinugod ni Director Wu si Lito, ang buong katawan niya sa galit. At sa isang iglap, naabutan si Lito sa malakas na puyaw ng hangin.
Nang makita ang palabas na ito, bumakas ang kagalakan sa mukha ng mga nanunood, particular na si Howard ay tumawa ng baliw, ha 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 ha, magarbong walang isip, hindi mo malalaman kung paano ka mamatay. Sa gilid, itinago ni Mara ang kanyang mukha, bamulong kay Fe, sayang. Nagkamali nga si Lady Fe. Kinagat ni Fe ang kanyang labi, walang sinabi, mas mahigpit lang ang pagkakahawak sa kanyang longsword. Tumingin siya sa vortex, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Lady Fe, tiyak na mamamatay si Lito. Kung isa sa alang-alang ang reputasyon ng Danhi House, hindi kami makikipag-away sa iyo. Iwan mo na lang ang babaeng iyon. Si Howard ay may masungit na hitsura sa kanyang mukha, na itinuro si Lian. Sa isang pitik ng kanyang kamay, hinugot ni Fe ang kanyang mahabang espada at malamig na sumagot, managinip ka. Ngumuso si Howard na may nakakatakot na ngiti, kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Nagsimulang palibutan ng mga tao sina Fe at Lian. Tumayo sina Fe at Shan sa harapan upang protektahan sila, gayunpaman, dahil sa napakaraming bilang ng mga umaatake, sila ay patuloy na umaatres. Nagsimulang tumulo ang mga bakas ng dugo sa kanilang damit. Unti-unti silang nagpupumiglas na kumapit. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Fe. Noon lang. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw, na para bang tinamaan ng kulog ang kalangitan. Nagulat ang lahat at napalingon. Nang makita ang tanawin, lahat sila ay napabuntong hininga sa takot. Nakita nila ang isang dogwang figure na lumilipad palabas mula sa napakalaking ipoypo. Tumawa ng malupit si Howard, hey, talagang walang awa si Master Wu kapag gumagawa siya. Sa sumunod na segundo, isang payat na figure ang mahinahong lumabas mula sa nabasag na ipu-ipo ng hangin. Nang makita niya ng malinaw kung sino iyon, ang ngiti ni Howard ay agad na natigil. Lito. Kaya, ang taong may dugo ay nagmamadaling lumapit si Howard. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, napagtanto niya na ang taong may dugo ay walang iba kundi si Master Wu. Sa sandaling ito, si Master Wu ay nasa kanyang huling hininga. Tumitig siya sa mata at itinuro ang direksyon ni Lito, ikaw. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bumantong hininga siya, na bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Ang mukha ni Howard ay nagpakita ng labis na hindi kasiya siyang ekspresyon, ngunit higit sa lahat ay takot. Sinulyapan ni Lito ang mga sugat sa katawan ni Fe at Shan. Ang kanyang aura ay biglang naging malamig, at sa pag-wave ng kanyang kamay, lumitaw ang Asher Scale Sword sa kanyang kamay. Mamatay kayong lahat. Namumula ang kanyang mga mata nang maparaan niyang pinapatay ang kanyang mga kaaway, tinatangay ang mga ito na parang gawa sa tofu. Ang hangin sa tirahan ng chi ay napuno ng hiyawan ng takot, at ang mga bahagi ng katawan ay nakakalat sa paligid. Ang tingin ni Lito ay parang muling nagkatawang tao. Sa gilid, ang mga ulo ng iba't ibang pamilya ay natakot na sa labas ng kanilang talino. Yumuko sila kay Howard, may kailangan kaming asikasuhin ngayon, aalis muna kami. Bam! Isang malaking bato ang inihagi sa harap ng pintuan. Ngumisi si Lito, dahil nandito ka ngayon, walang makakaalis. Ang lahat ay natakot na mapatla at labis na nagsisi, ang kanilang mga loob ay halos maging asul. Ang kalahati ng ari-arian ng pamilya ni Kilas ay wala na sa kanilang pagsasaalang-alang. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, nagsasalita kay Howard, papunta na ang young master. Nang makita ang matanda, halos lumundag si Howard sa pananibik, agad na muling nabuhay ang kanyang espiritu. Itinuro niya si Lito, anak, patay ka na sa pagkakataong ito. Nandito na ang young master ng pamilyahan. Siya ang numero 1 tao sa South. Ang espada ni Lito ay nakadirekta kay Howard, wala akong pakialam kung siya ang una o huling tao ng South, ngayon ay nilalayon kong patayin ka. Sino mang hamarang sa akin ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Sok. Anong tiwala? Mahinang umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki. Nang marinig ang boses na ito, bahagyang natigilan si Lito, dahil pamilyar ito. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nakatingin sa kanya, nagkatinginan silang dalawa dahil sa gulat. Ikaw ba? Tumingin si Arnelhan kay Lito nang may pagtataka, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang noo at tumawa, nagkataon lang, kapatid na Argel. Hindi nagsalita si Lito, ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mas malamig. Mabilis na lumapit si Howard, itinuro si Lito, young Master Han, hinihintay kita. Ang taong ito ay hindi mapapatawad, nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay sa buong county, wala na siyang katubusan. Mangyaring tulungan ang aming mga tao sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanya. Hinaplos ni Arnel ang kanyang baba, nagkunwaring sinusuri si Lito, hindi mapapatawad.
Higit pa sa pagtubos. Patuloy na tumango si Howard, eksakto. Sampal. Sa sumunod na segundo, ang sampal ni Argel ay nagpalipad kay Howard. Natigilan ang lahat sa sandaling ito, at si Howard ay mukhang lubos na naguguluhan. Young Master Han, ikaw ba? Maling tao ba ang nataman mo? Nandyan si Lito. Medyo nanlamig ang mukha ni Arnel. Pinakamumuhian ko ang panlilinlang sa buhay ko. Kung hindi dahil sa biyayang ipinakita ng iyong pamilya kilos sa aking lolo, nakilala mo na sana ang hari ng kamatayan ngayon. Lumingon si Arnel para tingnan si Lito, iniyuko ang kanyang mga kamay bilang pagbati, at sinabing, nagtitiwala ako sa katangian ni Brother Argel, ngunit hinihiling ko kay Brother Argel na iligtas ang buhay ni Howard. Imposible yon, kailangan niyang mamatay ngayon. Sabi ni Lito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Arnel, huminto siya saglit, pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay, sinabing, kung gayon maaari lang tayong magkaroon ng labanan. Walang pakialam na sumagot si Lito, kung gayon, maglaban tayo. Nang bumagsak ang boses niya ay agad na kumilos ang dalawa. Ang mga tao ay nakakita lamang ng panandaliang mga after images bago nawala ang dalawa sa kanilang orihinal na posisyon, na sinundan ng isang mayanhing dumadagandong na ingay sa kalagitnaan ng hangin. Lahat ay tumangala upang makita ang dalawa na nakatayo sa rooftop, bawat isa ay may hawak na espada, na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Hinawakan ni Lito ang green scale sword, at hawak ni Arnel ang isang silver longsword sa kanyang kamay. Ilang sandali, ang mga anino ng mga espada ay kumikislap sa itaas ng patio. Kumalat ang mga alon ng malakas na pagkabigla, na humahantong sa isang tanawin ng lumilipad na buhangin at gumugulong na mga bato sa lupa. Pansamantalang naghiwalay ang dalawang lalaki. Tumingin si Arnel kay Lito at sinabi sa malalim na boses, napakalakas mo. Sumagot si Lito, hindi ka rin masama. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Arnel, sa martial arts, walang pagkakapantay-pantay, tanging ang malakas at mahina. Ngayon, ayusin natin ang score. Pagkasabi noon, huminga siya ng malalim, tahimik na binibigkas ang mantra. Isang napakalaking puting liwanag ang bumaril mula sa kanyang pilak na mahabang espada, kasing liwanag ng araw. Sa isang dagandong, itinutok niya ang kanyang espada kay Lito. Ito ang kanyang code grace. Napakalakas. Kinusot-kusot lamang ni Lito ang kanyang mga mata, na walang balak na umiwas. Sinabi ni Arnel, kahit na hindi ka umiwas, hindi ako magpapakita ng awa. Sa isang kisap mata, ang kanyang espada ay nakarating na kay Lito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala si Lito. Nawala ang kulay sa mukha ni Arnel nang mabilis siyang tumalikod at itinutok ang kanyang espada sa likod niya. Lumitaw si Lito sa kanyang likuran, sinaksak ang kanyang sariling espada. Ang mga dulo ng dalawang espada ay nagsalubong na may malakas na kalabog. Tinakpin ng lahat ang kanilang mga tenga, pakiramdam nila ay saysubog na ang kanilang eardrums. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na bitek ang lumitaw sa espadang hawak ni Arnel. Ang susunod na segundo, ang espada ay pumutok sa mga pira-piraso. Whoosh! Hawak ang kanyang talon sa lalamunan ni Arnel, ang tono ni Lito ay walang pakialam. Natalo ka, deklara niya. Napapikit si Arnel na may mapait na ngiti, oo, natalo ako. Mauna ka na. Sa martial arts, meron lang malakas at mahina. Mahina ako, kaya oras ko na yata para mamatay. Gayunpaman, naghintay siya ng mahabang panahon, ngunit hindi kumibo si Lito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nalaman na muli ni Lito ang kanyang espada. Ang martial arts ay tungkol lamang sa lakas at kahinaan, ngunit ang mundo ay higit pa sa martial arts, mayroon ding damdamin ng tao. May utang na loob ako sa iyo, kaya hindi na kita papatayin sa pagkakataong ito. Maaari ka nang umalis. Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Lito at umalis. Tinitigan ni Arnel ang kanyang likuran, bumubulong ang kanyang mga labi. Bigla na lang parang may naisip siya. Mukhang Argel ang apelyido ng batang Grandmaster. Lito. Pwede kaya? Hoy! Tinawag ni Arnel si Lito, nagtanong, ano ang relasyon mo sa batang Grandmaster na iyon? Nang hindi lumingon si Lito, sumagot si Lito, isa lamang itong walang kabuluhang titulo, hindi dapat banggitin. Isang ngisi ng panunuya sa sarili ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Arnel. Akala ko hindi niya tinanggap ang hamon ko dahil natatakot siya sa akin, pero sa totoo lang. Kabanata 659. Bumagsak pabalik sa lupa si Lito, dahan-daang naglakad patungo kay Howard. Ang mukha ni Howard ay naging maputlang puti, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Tumingin siya kay Arnel, Master Arnel, patayin mo ang batang ito dali.
Umiling si Arnel, hindi ko siya mapatay, nabayaran ko na ang lahat ng utang ng pamilyahan sa iyo. Nang matapos ang kanyang pangungusap ay umalis na siya kasama ang matanda. Lubos na nawala ng pag-asa si Howard, at napaluhod, Mercy. Tumawa si Lito, nakiusap din ba ng awa ang mga tao sa pamilya Duan mo noong inatake mo sila? Nagpakita ka ba ng awa? Nang marinig ito, nanigas ang katawan ni Howard, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay kumikibot ng hindi mapigilan. Kung gayon, maaari kang mamatay. Dahan-dahang itinaas ni Lito ang kanyang Asher Scale Sword. Maghintay. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Belle, puno ng puot ang kanyang mga mata. Lito, kung manggahas kang saktan ang aking ama kahit kaunti, hinding-hindi kita pababayaan. Tumawa ng mahina si Lito, isa ka ng Pylay, ano pa ang magagawa mo? Kinuyam ni Belle ang kanyang natitirang kaliwang kamay, namumula ang kanyang mga mata. Kung ano ang nangyayari, si Howard Kilas, sinira mo ang pamilya Duan mo ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon, ako, si Lito, ay magdadala ng hustisya sa kanila. Ang boses ni Lito ay umalangaw-ngaw na parang kulog na naging dahilan upang manginig ang puso ng lahat. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang green-scaled sword ay parang kidlat, tumusok sa lalamunan ni Howard. Nagulat ang lahat. Ang master ng county ay patay ng ganoon, si Belle ay baldado rin, at karamihan sa mga martial artist na inaruga ng pamilya Kilas ay namatay o nasugatan. Ang pamilya Kilas ay nasa bingit ng pagbagsak. Pagkatapos ay ibinaling ni Lito ang kanyang tingin kina Wilfredo at Mara. Agad na lumuhad si Wilfredo, malakas na yumuko, patawarin mo ako, master. Ideya lang ni Mara na idamay ako dito. Hindi ko ginustong sumama. Lumuhad din si Mara sa takot, napaiyak. Napuno siya ng panghihinayang. Bakit kailangan niyang saktan ng gayong halimaw? Kung bibigyan ng isa pang pagkakataon, tiyak na igagalang niya si Lito ng may lubos na paggalang. Hindi umimik si Lito, at sa mabilis na paghampas ng kanyang espada, ang ulo ni Wilfredo ay gamulong palayo. Nang masaksihan ang eksena, sumigaw si Mara, bumagsak sa lupa. Bigla niyang hinawakan ang mukha niya, bakit nangangati ang mukha ko? Ah! Ano ba ito? Ang kanyang mukha ay mabilis na namula at nagsimulang mabulok, naging napakapangit. Sinulyapan ni Lito si Fe, na pumulupot sa kanyang mga labi. Malinaw na siya ang nagdagdag ng kakaiba habang hinahampas si Mara kanina lang. Si Mara ay naglabas ng salamin para tingnan ang sarili, at sa sobrang takot ay diretso niyang itinapon ang salamin, tumakbo patungo sa mga nanunood, iligtas mo ako. Mahal niyo akong lahat, hindi ba? Iligtas mo ako ngayon. Ang mga lalaking kadalasang nakapaligid sa kanya ay nagtatago na ngayon sa malayo, puno ng disgusto ang kanilang mga mata, she's so ugly, it's disgusting, don't scare people off in the future. Maging ang ilang mga tao ay nagsimulang tamaan siya ng direkta. Lumuhad si Mara sa lupa, biglang tumawa ng baliw, na baliw. Nagkibit balikat si Fe, mabilis siyang nabaliw, nakakatamad. Inilipat ni Lito ang kanyang tingin kay Mara at sinulyapan ang lahat. Nagsikip ang mga mukha ng lahat, hindi alam kung sino ang nanguna, lahat sila ay lumuhad at yumuko kay Lito. Mula ngayon, si Master Argel na lang ang titingnan namin. Pinanood ni siya ng eksenang ito at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na ekspresyon. Ilang dekada na siyang umindayog sa county, kahit na sa kanyang pinakamaluwalhating panahon, hindi niya nagawang ipasakop ang lahat ng pamilya. Gayunpaman, sa loob lamang ng kalahating araw, pinayuko ni Lito ang mga kilalang pamilyang ito bilang pagsuko. Walang duda, ito ay isang himala. Hindi pinapansin ng mga pamilya, si Lito ay dumiretso kina Fe at Shan. Kunin mo na. Ibinuko ni Lito ang kanyang palad at nang makita ni na Fe at Shan ang nasa kamay niya, pareho silang nagulat sa mukha. Ito ba? Isang elixir. Natigilan si Fe. Tumanggaw si Lito, ito ay isang spirit pill. Kapag naubos na, gagaling ang iyong mga sugat. Matapos gumugol ng mga taon sa Tanhiloft, natural na naunawaan ni Fe ang kahalagahan ng mga medicated na table tasks, lalo pa ang katotohanan na ang mga spirit pills ay nagdadala ng kanilang likas na espiritual na enerhiya, na ginagawa itong mga banal na bagay sa lahat ng mga gamot na table tasks. Pinahaba niya ang kanyang manipis na mga daliri na jade, bahagyang nanginginig habang kinuha niya ang tableta at inilagay sa kanyang bibig. Sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang bibig, ang tableta ng gamot ay naging mainit na agos na damaloy sa kanyang lalamunan. Kasabay nito, ang kanyang mga sugat sa katawan ay halatang gumaling sa napakabilis na bilis, at ang kanyang enerhiya ay mas masigla kaysa dati. Mula sa gilid, si Shan, na nasaksihan ang mahimalang eksenang ito, ay nilamon din ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Mabilis ding gumaling ang mga panlabas na sugat sa kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala.
Talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga mata ni Shan ay kumikinang sa isang nasasabik na liwanag, pakiramdam na hindi ka panipaniwalang mapalad sa kanyang puso na piniling pumanig kay Lito. Sa sandaling ito, pinanood ng lahat sina Fe at Shan na umiinom ng spirit pill, ang kanilang mga mukha ay puno ng inggit. Pagkatapos ay lumapit si Lito kay Lian, inilagay ang blue scale sword sa kanyang harapan, wala na si Howard. Ibinabalik ko sa iyo ang espada. Matagal siyang tinitigan ng malinaw na mga mata ni Lian, hindi alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Namula ang mata niya. Maya-maya, umiling siya, no need, it's yours now. You deserve this sword. With that, she stepped forward, papalapit. Napakunot ng noo si Lito, lalong lumakas ang sariwang bango ng kanyang katawan, at pagkatapos. Dama po ang mainit nitong labi sa pisngi niya. Tumayo siya, napaatras na si Lian, lumutang ang pamo mula sa kanyang pisngi, mahinang ulong, salamat. Tumingin sa kanya si Lito saglit, at biglang ngumiti, you're welcome. Malinaw na malinaw sa kanya na walang komplikado sa halik na iyon, ito ay pagpapahayag lamang ng pasasalamat. Sinulyapan ni Lian ang bangkay ni Howard, at tumalikod para umalis. Samantala, tumingin si Lito kay Fe, tumango sa kanya. Bahagyang napaangat ang mga labi ni Fe, huwag kalimutan, may utang ka pa sa akin. Tumawa si Lito, tumalikod at naglakad palayo. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at lumuhad si Belle sa harap ng bangkay ni Howard, ang kanyang magandang mukha ay masikip, ang kanyang mga mata ay puno ng makamandag na puot ng isang ulupong. Lito, kung hindi mo ako papatayin ngayon, pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Sa pagbabalik sa bilya, sa sandaling pumasok si Lito, isang malambot at mabangong maliit na bata ang bumulusok sa kanyang mga bisig. Kuya, nanalo ka ba? Itinaas ni Nene ang kanyang ulo, ang kanyang mabilog na maliliit na kamay ay nakapulupot sa leeg ni Lito. Tinapik ni Lito ang ulo ni Nene, tumawa, syempre, ang kuya mo ang pinakamagaling. Si Chenner, nakatayo sa isang tabi, ay nagsalita ng may pagmamalaki, tingnan mo, sinabi ko sa iyo, hinding-hindi magpapatalo ang kapatid ko. Pagkatapos sabihin ito, medyo malungkot si Chenner at nagsabi, brother, aalis ba tayo sa county? Tumango si Lito, oo. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Little Nene gamit ang isang pwa, at kumapit kay Lito, ayaw ni Little Nene na umalis si kuya. Habang nagsasalita siya, bigla siyang lumingon kay Lian, ate, bakit hindi mo pakasalan si kuya? Sa ganoong paraan, mabubuhay tayong lahat ng walang hanggan. Nang mabigkas ang mga salitang iyon, sina Lito at Lian ay nakipag-eye contact, parehong nagpapakita ng walang magawang mga ekspresyon. Matiig ang inaliw ni Lito, palagi kang dadalawin ni kuya. Kumunat ang noo ni Little Nene, liar. Lagi kayong nagsisinungaling na mga matatanda. I don't believe it. I don't want to talk to big brother, I hate you. Itinulak ni Little Nene si Lito at umakyat sa hagdan. Tumayo si Lito, nagpahayag ng pagod na buntong hininga. Lian wore an apologetic face, I'm sorry about her. This young girl has some temperament and nobody can control her when she's like this. Nagwave ng kamay si Lito at tumawa, okay lang. By the way, take this. I'm never around here anyway. I'm giving this bilya to you. Ibinigay ni Lito ang susi ng bilya kay Lian. Umiling si Lian, napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Sumagot si Lito, ang green scale sword na ibinigay mo sa akin ay hindi mabibili. Ang pagbibigay sa iyo ng isang bilya bilang kapalit ay makatwiran. At saka, kailangan mo ng tirahan ni Little Nene. Saglit na nag-alinlangan si Lian, ngunit sa huli, tumango siya at tinanggap ang susi. Maaga sa susunod na araw, umalis si Lito mula sa bilya kasama si Chenner. Si Lian ay nakatayo sa pintuan at pinanood silang umalis, isang tiyak na pag-aatubili sa kanyang mga mata. Kabog, kabog, kabog. Kasabay ng tunog ng mga yabag, tumakbo si Little Nene pababa ng hagdan na walang sapin ang paa. Nasaan si kuya? Ibinaba ni Lian ang kanyang ulo at sumagot, umalis na sila. Tinawag kita, ngunit hindi mo binuksan ang iyong pinto. Ang mga mata ni Little Nene ay nagsimulang mamula habang sinabi niya, na nakaramdam ng pagkakamali, hindi man lang ako hinintay ng malaking masamang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, tulad ng isang trompeta, at sinakal, kuya, Colum. Tandaan na bisitahin ang Little Nene. Medyo malayo na ang nilakad ni Lito, tumalikod siya, nagbigay ng bahagyang ngiti sa direksyon ng bilya, sigurado. Samantala, isang malaking kaganapan ang naganap sa internet. Kinansela ng numero 1 manlalaro mula sa South na si Arnel Han ang kanyang hamon sa Young Grandmaster at personal na naglabas ng pahayag na umamin sa kanyang pagkatalo.
Sa huli, sinabi niya, gayunpaman, isang araw sa hinaharap, tiyak na matatalo kita. Kapag ang pahayag na ito ay ginawa, ang internet ay napunta sa siklab ng galit. Ang mga dating nanunuya sa Young Grandmaster ay natahimik lahat, habang ang mga tagahanga na palaging sumusuporta sa Young Grandmaster ay nasa sabik na parang bagong taon. Sabi ko sa'yo, the best ang idol ko. Dapat buksan ng mga haters ang kanilang dog eyes at makita na ang Young Grandmaster ay hindi scammer, low-key lang. Ang pagkatalo kay Arnel nang hindi gumagawa ng tunog, ang Young Grandmaster ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan nito, ang reputasyon ng batang Grandmaster ay lubos na ipinahayag. Gayunpaman, ang bansang Nihon na nasa kabila lamang ng dagat ay may matinding galit sa batang Grandmaster. Sa kasalukuyan, sa isang Japanese-style courtyard sa Nara Prefecture, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na samurai armor ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod sa ilalim ng malaking puno ng cherry blossom. Nakaharap sa kanya ang isang wheelchair na may nakaupo na binata. Ang lalaki ay hindi isang estranghero, siya nga ay si Jiro Yoshida, ang isa na ang kalahati ng kanyang kalamnan ay nabasag ni Lara sa martial arts competition. Tatay, mabuti pa kung patay na ako, na ganito ang itsura. Isang desperadong sigaw ang umalangaw-ngaw mula kay Jiro. Jiro, I've already enlisted the best medical team in Nihon. Gagamutin ka nila, also, I have some good news for you. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa katunayan siya ang ama ni Jiro, si Kervin Yoshida. Tumingin si Jiro sa kanyang ama, makikita sa kanyang mga mata ang pag-asa. Malamig na sinabi ni Kervin, nalaman ko na ang kinaroroonan ng binata at babae. Nagpadala ako ng 3 S-rank ninja para patayin sila, hindi magtatagal ang batang iyon. Nang marinig ni Jiro ang mga salitang ito, tuwang-tuwang ipinalakpak ni Jiro ang kanyang mga kamay, nanunuya at sinabing, ang galing, ama. Kailangang mahuli ng buhay ang babae. Pahihirapan ko siya hanggang mamatay at hayaan siyang maranasan ang sakit na 1,000 beses na mas malaki kaysa sa akin. Sa Nation. Dumating si Lito sa Crane Building at nakilala si Fe, hinahanap mo ako. Tumango si Fe, kailangan ko ang iyong tulong sa pagbawi ng isang nawalang item. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng litrato. Ito ay isang itim at puti na larawan, na nagtatampok ng medicinal mortar na naka-embed na may mahalagang mga hiyas, na mukhang medyo mahalaga. Tumingin lang si Lito at alam niyang hindi ito ordinaryong bagay. Ipinakilala ni Fe, ang Danhi Building ay dalubhasa sa mga panggamot na materyales, at ang aking mga ninuno ay mga kilalang parmasyutiko. Ang gamot na pagong na ito ay isang kayamanan na ipinamana mula sa mga ninuno, ngunit ito ay ninakaw noong panahon ng invasion disaster ilang dekada na ang nakalipas, na kinuha ng mga sundalo. For this past few decades, my family has been searching for this medicine turtle to no avail. Para itong lumubog sa dagat, na walang balita. Tiningnan ni Fe ang larawan, huminto sandali, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, ang tiyaga ay nagbubunga. Noong nakaraang buwan, sa wakas, may balita. Ang gamot na pagong ay lumitaw sa ibang lugar. Si Lito ay nakaupo sa kanyang upuan, na ang isang paa ay nasa ibabaw ng isa, kaya gusto mong pumunta ako sa bansan at kunin ang gamot na pagong. Ito ay maaaring medyo mahirap. Tumango si Fe, may utang ka sa akin. Pagkatapos mag-isip sandali, tinampol ni Lito ang kanyang hita, sige, pupunta ako. Saan? Nakatitig sa kanya, sinagot ni Fe ang bawat salita, Nara County, Yoshida Family. Kabanata 660. Pagkatapos umalis sa Danhi Tower, pinag-iisipan ni Lito ang kanyang paglalakbay. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone niya. Kuya, grabe. Si Ate Lara ay kinidnap ng grupo ng mga tao. Sumigaw si Chenner sa telepono. Naging malamig ang ekspresyon ni Lito, nasaan ka ngayon? Nang makuha ang kanyang lokasyon, agad na tumungo si Lito. Nasa likod ito ng isang malayong shopping mall. Nang makita si Lito, nagmamadaling lumapit si Chenner. Kuya, takot na takot ako. Walang laman ang kanyang tingin habang hakbang-hakbang na naglalakad patungo kay Lito. Nagsalubong ang mga kilay ni Lito, naramdamang may nawala, ngunit likas niyang niyakap ang kanyang kapatid. Biglang bumangon ang isang pagpatay na balak. Isang dagger ang lumitaw sa kamay ni Chenner, direktang bumulusok sa dibdib ni Lito. Napakabilis ng reaksyon ni Lito, tumabi siya, pagkatapos ay hinawakan ang palso ng kanyang kapatid at pinisil ng mahigpit. Klang! Nahulog ang punyal sa lupa. Si Chenner ay mukhang nagulat, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng walang awa na liwanag, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa leeg ni Lito. Chenner! Tumawag si Lito.
Nang mapagtantong hindi sumagot ang kanyang kapatid, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, hinampas ang batok nito. Nang hina si Chenner, nawala ng malay. Hinawakan ni Lito ang kanyang kapatid, malamig ang mukha, malamig na sumisigaw, alam kong nasa paligid ka. Lumabas ka. Sa oras na iyon, dahan-dahang lumabas ang tatlong tao. Ang tatlong ito ay payat, nakasuot ng itim, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na tela, ang kanilang mga ulo ay nakasuot ng itim na maskara, tanging isang pares ng malamig na mga mata ang makikita. At sa mga bisig ng isa sa kanila ay isang babae, ito ay ang walang malay na si Lara. Tumingin si Lito sa tatlo, malamig na nagtanong, taga-ibang bansa. Hindi sumagot ang tatlo, nagtanong ang isa sa kanila, Lito ang pangalan mo. Kinagat ni Lito ang kanyang labi, oo. Ang mga taong nakasuot ng itim ay naghiwa-hiwalay sa isang iglap, pumila sa harap ni Lito, inutusan kami ng aming master na kitilin ang iyong buhay. Ibinaba ni Lito ang kanyang kapatid, malamig na ngumiti, una, kailangan mong magkaroon ng kakayahan. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, nawala si Lito sa lugar at nagpakita sa harap ng isang nakaitim na individual sa susunod na segundo. Isang malamig, asul na liwanag ang kumislap, at ang green scale sword ay nahubad na at nakatabing muli. Bumagsak sa lupa ang ulo ng isang itim na nakasuot ng damit. Nang makita ito, ang isa pang lalaking nakaitim ay mabilis na naglabas ng isang itim na talam, kasing flexible ng isang ahas, dumudulas sa likod ni Lito, nilaslas ang kanyang leeg gamit ang kanyang kutsilyo. Mahusay na ginamit ni Lito ang Asher Scale Sword para hamarang, na naglalabas ng malakas na aura ng banta sa paligid niya. Klang! Ang isang spark ay sinundan ng isang tumutusok na tunog, at ang itim na kutsilyo ay naputol. Ang lalaking nakaitim na mukha ay lubhang nagbago, at siya ay sumigaw, I abort ang misyon, umatras. Bago pa man huminto ang kanyang mga salita, iwinagayway ni Lito ang kanyang Asher Scale Sword, na tumusok sa lalamunan ng lalaki sa isang tulak. Nagspray ang dugo sa lahat ng direksyon, ang ekspresyon ng pagkagulat ay nagyelo pa rin sa mukha ng lalaking nakaitim habang ang kanyang paghinga ay huminto. Paglingon, nilapitan ni Lito ang huling lalaking nakaitim. Isang matinding mapang-ipang aura ang bumungad sa kanya, ang tono nito ay nagbabanta, let her go, or else, you will taste the flavor of death. Isang kurap ng takot ang lumitaw sa mga mata ng lalaking nakaitim habang siya ay malamig na tumawa, anak, ako ay isang ninja mula sa pamilya Yoshida, kung mayroon kang lakas ng loob, halika at kunin mo ang babaeng ito. Bigla siyang may inilabas sa bulsa at binasag sa lupa. Nagsimulang kumalat ang makapal na usok. Nagbago ang mukha ni Lito, at sumugod siya, tanging ang lalaking nakaitim na buhaw sa lupa ay nawala. Biglang umatake si Lito, isang malakas na bugzo ng hangin ang lumabas mula sa kanyang palad, na handang sumabog sa lupa. Pero sa huli, binawi niya ang kamay niya. Napahawak si Lara sa yakap ng lalaking iyon, kapag ginawa ng padalos-dalos na aksyon, baka banta nito ang buhay niya. Ninja! Sumimangot si Lito, bumubulong sa sarili. Dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae pabalik sa Danhi Tower at sinabi kay Fe ang lahat. Siya at si Fe ay nakaranas ng maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Mayroon silang tiyak na antas ng tiwala sa isa't isa, at siya, na namamahala sa Danhi Tower, ay may mas malawak na network ng impormasyon. Ninja! Nagtaas ng kilay si Fe, nag-isip na sinabi, batay sa iyong paglalarawan, ang tatlong ninja na iyon ay hindi bababa sa mga S-class na ninja. Ang practice ng ninjutsu ay nahahati sa 5 antas, na B-class, A-class, S-class, SS-class, at SSS-class. Nagawa nilang lumaban sa iyo, kaya dapat sila ay napakahusay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya, at ang kanyang paraan ng pagtakas, ito ay eksaktong earth escape technique sa ninjutsu. Tumingin si Fe kay Lito, pagkatapos ng mga S-class na ninja, maaaring may mga SS-class na ninja, o mas malalakas na kalaban na lilito. Sa pagkakataong ito, si Kervin ay gumugugol ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang maalis ka. Kailangan mong mag-ingat. Malamig na tumawa si Lito, sino mang maglakas loob na hawakan ang mga tao sa paligid ko ay kailangang magbayad ng halaga. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Garrison. President Son, maglabas ng mensahe sa buong mundo sa pangalan ng Young Grandmaster. Kukunin ko ang buhay ni Kervin Yoshida. Nang marinig ito, natigilan si Gary at nauutal, sigurado ka ba? Ang pamilyang Yoshida ay isa sa pinakamatandang 3 pamilya sa ibang bansa. Sa paggawa nito, talagang hinahamon mo ang buong matataas na klase sa ibang bansa. Gawin mo ang sinasabi ko. Mahinahong sabi ni Lito. Saglit na natahimik si Gary, pagkatapos ay tumango, sige, magpapatuloy ako kaagad.
Ngunit dapat mong pag-isipang mabuti, ang resulta ay maaaring hindi isang bagay na kaya mong tiisin ng mag-isa. Sinabi ni Lito, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan, nakapagdesisyon na ako. Umiling si Gary, huminga ng malalim, at tahimik na nag-isip, Master Argel, napakabata mo pa. Sa lakas ng isang tao, na labanan ang buong mundo ng sinaunang martial arts, wala kang pagkakataon. Ngunit gayunpaman, ginawa niya ang sinabi ni Lito at nag-post ng balita online. Sa sandaling mailabas ang balita, nag-trigger ito ng malaking kaguluhan sa internet kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang mga netizens ay kumukulo sa pananabik. Sa mga nakalipas na taon, ang ating martial arts ay pinigilan ng mga taga-ibang bansa sa mga internasyonal na kompetisyon. Sa pagkakataong ito, dapat manalo si Master Argel para sa atin. Tama. Hayaan ang buong mundo na makita ang tunay na master ng ating bansa. Master Argel, lagi kaming nasa likod mo. Siyempre, kakaunti ang mga tao na nagpahayag ng pag-aalala. Ang pamilyang Yoshida ay pinangalanan bilang isa sa 3 pinakamatandang pamilya sa ibang bansa. Maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon ang batang Grandmaster, nakakagawa lang ng pangalan para sa kanyang sarili at isang neophyte pa. Natural, mayroon ding ilang tao, na sumasamba sa mga dayuhan at minamaliit ang sariling bansa, na walang tigil na pinapuna at minamaliit ang batang Grandmaster. Bueno, ang pamilya Yoshida ay may kasaysayan na umabot ng libu-libong taon. Ang isang batang Grandmaster ay hindi kailanman may kukumpara. Ang pagpapatuloy ng sinaunang martial arts sa ibang bansa ay mas kumpleto kaysa sa bansa natin. Ang batang Grandmaster ay labis na tinatansya ang kanyang mga kakayahan. Kapag siya ay bumalik na may pagkatalo, tayo ay pagtatawanan. Siyempre, ang mga ganitong klase ng brute na komento ay agad na na-overwhelm sa galit na mga sagot ng netizens. Ang pinagmulan ng martial arts ay nasa ating bansa. Tayo ang mga ama, sila ang mga anak. Ang mga ama na nagtuturo sa mga anak ay natural lamang at makatwiran. Ang mga taksil sa itaas, kung ang mga taga-ibang bansa ang iyong mga ama, lumayas ka sa aming bansa. Siyempre, marami ring netizens mula sa ibang bansa ang nanonood, pero wala silang masyadong pag-asa para sa young Grandmaster. Gayunpaman, si Lito ay hindi nag-abala sa kanila. Matapos himatayan si Chenner ng isang buong gabi, sa wakas ay nagising siya kinabukasan. Sa sandaling imulat ni Chenner ang kanyang mga mata, nakita niya si Lito sa tabi ng kanyang kama. Kuya, kahapon. As she recalled the events of the past day, her eyes instantly reddened. I don't know what happened. My body wouldn't obey me. I didn't want to hurt you. Niyakap ni Lito ang kanyang kapatid, tinapik ito sa likod. Okay lang, wala kang kasalanan. May gumamit sa'yo ng soul capturing technique, pero okay ka na ngayon. Tumango si Chenner at mas hinigpitin pa ang hawak kay Lito. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Lito. Gaya ng sinabi ni Fe, ang soul capturing technique na isinailalim kay Chenner ay isang uri ng ninjutsu. Maaari nitong mawala ng kamalayan sa sarili ang isang tao at mamanipula ng iba. Higit pa rito, ang taong naapektuhan ng soul capturing technique ay maaalala ang lahat kapag nagising sila. Maaari mong sabihin na ito ay matinding pagmamalupit. Hindi sinasadyang naikuyom ni Lito ang kanyang kamao. Yoshida family, hindi ko ito makakalimutan. Matapos pakalmayan ang sarili saglit, nagtanong si Chenner na may pag-aalalang ekspresyon, nasaan si Ate Lara? Dinala ba siya ng masasamang tao? Ibinuko ni Lito ang kanyang mga labi, ang kanyang titig ay matatag. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko talaga siya at ibabalik siya ng ligtas at maayos. Kung ang mga taong iyon ay maglakas loob na saktan si Lara sa anumang paraan, dadalhin nila ang kanyang galit ng 100, 1,000 na pagkilos. Pagkatapos, hiniling ni Lito kay Fe na ipadala ang kanyang kapatid na babae, si Chenner, pabalik sa kanilang bayan, ang Badok City. Sa airport, nagpaalam si Chenner sa kanyang kapatid, nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha. Kuya, dapat bumalik ka kaagad. And remember, don't you dare get hurt. If you do, it would break my heart. Pakikinggan ko ang payo mo, marahan siyang tinapik ni Lito sa ulo bago nagpaalam. Nang makitang umalis ang kanyang kapatid, tumalikod si Lito at umalis. Hindi nagtagal, sumakay siya ng eroplano patungo sa ibang bansa. Umupo sa kanyang upuan, sumandal si Lito sa upuan upang ipahinga ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, narinig niya ang pag-uusap ng 2 babae na nakaupo sa tabi niya. Hoy, sa tingin mo ba mananalo ang idol mo? Tutal si Kerwin Yoshida ang kalaban niya. Sabi ng isa sa mga babae. Siyempre, kaya niya. Si Master Argel ang dream guy ko. Sagot naman nung isa.
Hindi mo nga alam kung anong itsura niya. Paano kung isa siyang pangit na halimaw? The girl grunted, imposible yon. I trust my instincts. He must be a super handsome hunk, a tall and charismatic man. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lito kundi idilat ang kanyang mga mata, at nakita niya ang dalawang batang babae na nakaupo sa tabi niya. Ang isa sa kanila ay matangkad at malamig, may mahabang itim na buhok at nakasuot ng itim na lace na damit na nagniningning ng maladyosang aura. Ang isa ay matamis, may kahangahangang mga katangian, ang kanyang malalaking mata ay kumikinang, at ang kanyang mahaba, kulot, flaxen na buhok na nagbibigay sa kanya ng isang mukhang manika. Sumulyap si Lito sa kanila at hindi maiwasang mapangiti at umiling. Pinandilatan siya ng malamanika na babaeng medyo naiinis. Hoy, anong nakakatawa? May nasabi ba akong mali? Walang pakialam na sumagot si Lito, ang idolo na hinahangaan mo ay tiyak na walang 2 metrong haba ng mga paa, at hindi siya gwapo o mabait. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi mo siya makikilala kahit na nakatayo siya sa harap mo. Nang marinig ito, ang malamanika na batang babae ay nanunuya, sa tingin ko ay nagseselos ka lang kay Master Argel. Tiningnan niya si Lito pataas at pababa. Ang isang tulad mo na walang hitsura o kagandahan, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para masuri si Master Argel? Kahit ordinaryo siya, mas magaling pa rin siya sa iyo. Tumawa si Lito at hindi siya in-entertain, piniling ipagpatuloy ang pagtulog. Nagpapanggap na malalim. Ang malamanika na batang babae ay sumangot ng masama. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang pumasok. Sa kanilang tuwid na postere at masiglang mga mata, malinaw na hindi sila ordinaryong tao. Lumiwanag ang babaeng may mahabang itim na buhok nang mapansin ang mga badge sa kanilang dibdib, they are from the martial arts delegation. Napahinto ang leading boy nang makita ang dalawang magagandang babae, at tumango, talaga, kami ang Youth Martial Arts Delegation, na kumakatawan sa isang international competition sa East Tian Country. Nang marinig ito ng malamanika na batang babae, agad siyang natuwa, as expected, lahat ng nagsasanay sa martial arts ay gwapo. Gayunpaman, sa paningin ko, si Master Argel ang pinakagwapo. Saglit na natigilan ang bata bago napagtanto kung sino si Master Argel. Tumango siya at sinabing, sa katunayan, ang batang Grandmaster ay isang huwaran at layunin para sa ating lahat. Lumingon ang malamanika na batang babae at sinulyapan si Lito, gayunpaman, may mga tao pa rin na umaaruga, sinasabing si Master Argel ay isang ordinaryong tao lamang. Ang bata ay tumingin kay Lito, tinalikuran siya ng isang tingin, at sinabing mapanlate, maraming talunan sa mundong ito na hindi maikukumpara sa atin, lalo pa ang batang Grandmaster. Hindi natin dapat isapuso ang mga salita ng mga langgam.